Most bash volleyball players in today's time, PBL and UAAP entry. Sa mundo ng sports ay marami ang nagbibigay ng inspirasyon sa iba at marami rin ang kanilang mga pinapahanga dahil sa husay at dedication pagdating sa paglalaro. Subalit hindi rin maiiwasan ang magkaroon ng puna sa ibang mga players kagaya na nga lamang sa volleyball na ngayon ay patindi ng patindi ang labanan at marami na rin talaga ang nahihilig sa panonood dito sa Pilipinas, mapa UAAP man o mapa PBL o maging international man. Kaya naman tingnan natin ngayon ang mga players na nakakatanggap lagi ng pambabash mula sa manonood. Cherry Nunag. Bagaman maganda ang standing ngayon ng Choco Mucho Flying Titans, ay hindi pa rin maiwasan na makatanggap ng puna si Cherry dahil sa kanyang pagsiserve. Madalas kasi ay out ang service niya at ang malala ay sa mga crucial part pa ng game na nangyayari ang kanyang mga error, kaya naman mapapatingin kay Lord ka na lang o ang mga fans and teammates kapag naiipasok ni Nunag ang service niya, especially sa mga crucial time. Kyle Negrito. Kung may sinisisi nga sa mababang performance ngayon ng champion team na Creamline Cool Smashers kumpara sa mga dati nilang performance, ay si Kyle Negrito ito. Dahil sa kanyang mga sets na kadalasan ay kailangan pa ng malalang adjustment ng kanyang mga spikers. To the moon sets, papuntang referee, dikit sa net, mababang set, lifting violation pa. Ilan lamang yan sa mga komento at puna ng fans at mga nanonood sa game dahil talagang earn na ang kanyang sets at prone daw sa injury ang mga spikers niyang panay ang adjust sa bigay niyang bola. Jaylo De Los Santos, ang service specialist ng Blue Eagles na kapag pinapasok sa crucial part ay panay error at halatang kinakabahan. Well, given naman talaga iyon, subalit syempre, kung pinagkatiwalaan ka at tinitrain iyon ng mabuti ay dapat na mag-deliver. Kaya naman si Jaylo ay ilang beses na ring nabash dahil sa kanyang expected performance na hindi niya naibibigay. Ivana Sulit, ang middle blocker ng Ateneo Blue Eagles na una pa lamang laro ngayong season, magpahanggang ngayon ay patuloy na binabash dahil sa kanyang performance bilang middle blocker. Mabagal tumalon, hindi makablock, hindi man lang makakuha ng block touches, tapik-tapik lang. Iyan ang ilan sa mga komento ng netizens, kaya naman ayon sa iba ay bakit patuloy pa rin siyang ginagawang first six, gayong meron silang all-around player at matapang sa court na si Zay Pasha. Erin Pangilinan, ang middle blocker at team captain ng NU Lady Bulldogs, kung saan ay wala raw masyadong ambag sa team. Well, ang posisyon niya talaga ay nakabase sa magandang receive, kaya kung walang receive ang NU ay hindi talaga may-utilize ang kanyang position. Pero ang sinasabi ng fans ay kahit block touches at puntos mismo sa block ay hirap si Erin sa harap, kaya naman puro po na rin ang kanyang natatanggap. Bianca Plaza, ang middle blocker ng UST, kung saan ay madalas din siyang nababash dahil display lang daw ito at mabagal kumilos, hindi makapalo. Well, same with Erin, kung saan nakadepende rin ang kanyang position sa maayos na receive, pero kung titingnan natin ay steady naman ang receive ng UST, knowing that they have Detet Pipito na very consistent, kaya naman tanong ng ilan ay hindi siya nabibigyan ng bola, kahit na may maayos naman na receive. Well, maybe talagang hindi pa ganoon katiwala si Cassie Carvalho sa kanya. Pero hindi lang pansin ng marami ay may mga block touches din naman si Plaza, especially nakatulong sa laban nila kontra Lasal noong round 1. Shaira Harjo, nakakamiss si Jen Nerva, yan ang sambit ng marami dahil sa inconsistency ng performance ni Shaira bilang libero, kung saan ay kinocover pa raw ito ni Bella Belen dahil kadalasan ay misreceive ito o kaya naman ay overpass at minsan nga ay error pa. Julia Coronel, parang hindi captain, parang hindi senior, ilan din sa komento ng mga fans na nanonood para sa De La Salle Lady Spikers.
kung saan ay katulad din ni Kyle Negrito ay hindi rin maayos ang kanyang sets at distribution ng bola. Kaya naman panay adjust din ang kanyang mga spikers. Sa kanya nga rin isinisisi ang naging talo ng Lasal kontra UST at sa mababa nilang performance even na nanalo sila. Well, on the other hand naman ay medyo challenging talaga ito for Coronel dahil halos 3 years siyang bench player at secondary setter lamang. Kaya naman mahirap din ito para sa kanya, especially siya ay na-appointed bilang team captain ng De La Salle Ladies Spikers. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. We'll be right back.